ikinararangal ko pong i-sponsor ang Senate Bill number 2424 sa ilalim ng Committee Report number 81 na pinamagatang an act establishing a minimum age for social media use, regulating children's access to social media platforms, prescribing obligations, and providing penalties for violations, na makikilala po bilang Child Online Safety and Protection Act. Ang committee report na ito ay bunga ng mga panukalang batas na inihain ng inyong lingkod kasama ang aking mga kagalang-galang na kasamahan sa Senado. Sina Senador Panfilo Ping Lacson, Senador Camille Villar, Senador Erwin Tulfo, Senador Amy Marcos, Senador Loren Legarda, Senate President Win Gatchalian, Senador Joel Villanueva, Senador Bam Aquino, at dating Senate President Cheese Escudero. Kinikilala ko ang kanilang mahalagang ambag sa pagbuo ng panukalang ito at ang iisang layunin naming maprotektahan ang ating mga kabataan sa harap ng lumalawak na panganib sa digital na kapaligiran. Ito ay nakatanggap ng malawak na suporta na pinatunayan ng lagda ng 18 senador. Ang pagkakaisang ito ay nagpapakita ng matibay na hangarin ng Senado na tiyakin ang mga bata ay may access sa mga digital platforms na ligtas, protektado at angkop sa kanilang kapakanan at pag-unlad. Ginoong Pangulo, malaki ang naitulong ng technology sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang social media ay naging mahalagang bahagi na rin ng edukasyon, negosyo at malayang pagpapahayag ng opinyon. Ngunit, kasabay ng oportunidad na idinulot nito ay ang mga panganib na hindi natin maaaring ipagwalang bahala. Para sa marami nating kabataan, unang-una, ang internet ay hindi lamang pinagmumula ng kaalaman at oportunidad. Naging lugar na rin ito kung saan sila maaaring ma-expose sa panlilinlang, pang-aabuso at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Ayon po sa datos ng United Nations, mahigit 1/3 ng mga kabataan sa 30 bansa ang nakaranas ng cyberbullying. At isa sa bawat 5 kabataan ang naiulat na lumiban sa paaralan dahil dito. Sa Pilipinas naman, ipinapakita ng pinakahuling pambansang datos na halos kalahati ng mga batang edad 13 hanggang 17 ang nakaranas ng cyber violence. Noong 2019 pa lamang, nanawagan na ang UNICEF ng agarang pagkilos mula sa pamahalaan upang magpatupad ng polisiya at hakbang na magpoprotekta sa mga bata laban sa bullying, kapwa online at offline. Kasabay nito, hinihikayat din ng UNICEF ang mga social media at social networking service companies na paigtingin ang kanilang ethical standards at practices sa pangungulekta, paggamit at pamamahala ng impormasyon ng mga bata. Higit na nakababahala ang banta ng online sexual exploitation at abuse dahil sa lawak ng digital platforms, mas nagiging madali para sa mga mapagsamantala na maabot ang kanilang mga biktima. Magbahagi ng mga mapanlinlang o mapaminsalang material at maghikayat ng iba na gumawa ng krimen.
Sa pag-aaral ng United Nations sa 25 bansa, humigit kumulang 80% ng mga bata ang nagsabing nakakaramdam sila ng panganib na mabiktima ng online sexual abuse o exploitation. Dito po, sa ating bansa, noong Abril 2025, inilabas ng UNICEF ang resulta ng isang U-Report survey na nilahukan ng mahigit 1,200 kabataan sa Pilipinas. Lumabas sa pag-aaral na mahigit 85% ng mga tumugon ang nakaranas ng hindi ligtas na online content and behavior sa internet. At mahigit kalahati sa kanila ang nagsabing paulit-ulit nila itong nararanasan. Ang mga datos na ito ay malinaw na paalala na kailangan nating palakasin ang mga hakbang upang maprotektahan ang ating mga kabataan sa digital na kapaligiran. Noong Marso 2026, nagbabala ang World Happiness Report na dapat nang pag-isipan ng mga pamahalaan ang mga patakarang maglilimita sa paggamit ng social media ng mga bata dahil sa lumalawak na ebidensya ng pinsalang dulot nito. Ayon sa nasabing ulat, malinaw na ang social media ay may malubha at laganap na direktang epekto tulad ng cyberbullying at online sexual exploitation, gayon din ang mga hindi direktang epekto gaya ng depression at anxiety. Binigyan din ng ulat na ang lawak ng mga panganib na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iilang bata, kundi isa, matinding usapin, may epekto sa buong lipunan. Dito po sa ating bansa, nung nakaraang buwan, nagbabala ang Philippine Pediatric Society, PPS, at Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics, PSDBP, dalawang pangunahing samahan ng mga doktor tungkol sa unsupervised na paggamit ng social media ng mga batang 16 na taong gulang pababa. Ayon po sa kanila, maaari itong magkaroon ng masamang epekto sa mental health at development ng mga bata. Ayon sa Philippine Pediatric Society, hindi inirekomenda ang malayang paggamit ng social media ng mga batang 16 na taong gulang pababa. Kung sila man ay papayagang gumamit nito, dapat itong may gabay, pangangasiwa at aktibong pakikilahok ng mga magulang o tagapag-alaga. Sinang-ayunan po ito ng Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics na nagsabing nakita ng kanilang mga miyembro ang epekto ng hindi kontroladong paggamit ng social media sa mga batang pasyente. Kabilang ang pagtaas ng pagkabalisa, problema sa pagtulog, hirap sa pagkontrol ng emosyon, at paglala ng ilang suliranin sa asal at pag-unlad. Mahal na Ginoong Pangulo, sa maraming bansa, unti-unti nang ipinapatupad ang mga batas na naglilimita o nagbabawal sa paggamit ng social media ng mga bata. Karamihan sa mga ito ay itinakda ang 16 na taon bilang minimum na edad. Sa Australia, ipinagbawal na ang social media para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Sa Brazil, inaatasan ang mga social media platforms na tiyakin ang edad ng mga gumagamit at iugnay ang account ng mga wala pang
16 sa account ng kanilang magulang o legal na tagapag-alaga. Maging ang ating kapwa bansa sa Asia ay kumikilos na rin. Ang Indonesia at Malaysia ay nagpatupad na rin ng mga hakbang upang higpitan ng paggamit ng social media ng mga batang wala pang 16 na taong gulang. Ang Singapore ay may plano na ring itaas ang minimum age sa pag-access ng social media mula sa industry standard na edad na 13. Sa Europa at iba pang maunlad na bansa, isinusulong din ang parehong direksyon. Ang Norway ay naghahanda ng batas na magbabawal sa social media para sa mga wala pang 16. Ang United Kingdom ay pinag-aaralan ng pagpapatupad nito pagsapit ng 2027. Habang ang Canada ay sinusulong din ang pagtatakda ng 16 bilang minimum na edad. Ang mga bansang France, China, Turkey, United Arab Emirates, Greek government, Austria, Slovenia, Germany, Sweden, Denmark, Portugal, Spain at Italy ay ilan pa sa mga bansang nagpahayag na rin sa publiko ng kanilang pagkonsidera sa mga panukalang magpapatupad ng pagbabawal o paghihigpit sa paggamit ng social media ng mga bata. Sa kabuuan, mahigit 20 bansa na po ang nagpapatupad o nagsusulong ng mga katulad nating ihakbang. Pinapakita nito na ang pagprotekta sa mga bata sa social media ay isa ng pandaydigang prioridad. Patunay ito na ang panukalang batas na ito ay hindi kakaiba. Nakikiisa lamang ang Pilipinas sa lumalawak na pandaydigang pagkilos upang gawing mas ligtas ang online para sa ating mga kabataan. Ginoong Pangulo, ang Child Online Safety and Protection Act ay para sa mas ligtas at mas responsableng digital na kinabukasan ng ating mga kabataan. Hindi po ito pagkitil sa karapatan ng mga bata na gumamit ng technology. Sa halip, sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang exposure sa mga platform na may napatunayang negatibong epekto. Layunin itong epektibong i-regulate ang mga panganib at mabawasan ang potensyal na pinsala sa kanilang development. Katunayan, isang hukom sa New Mexico, United States ang nag-utos sa Meta, na kilalang kumpanya ng mga sikat na social media platform na Facebook, Instagram at WhatsApp na magbayad ng karagdagang $567 milyong dahil sa kabiguan nitong balaan ang publiko tungkol sa mga panganib na ng mga platform nito sa mga bata. Karagdagan ito sa dati ng $375 na multa na dati nang ipinataw sa Meta sa parehong kaso. Ginoong Pangulo, tunay po na nakakabahala ang paghahambing ng nasabing hukom sa Meta sa isang pabrika. Isang pabrika kung saan ang advertising at content, ang mga produkto, at ang psychological harm at sexual exploitation of children ang maituturing na polusyong bunga ng operasyong nito. At tulad ng anumang polusyon, hindi sapat na kilalanin lamang ang pinsalang idinudulot nito. Kinakailangan nitong tugunan, kontrolin, at higit sa lahat, sugpuin upang maprotektahan ang ating mga kabataan. Kung kaya nating magtakda ng minimum na edad sa pag-inom ng alak, paninagarilyo, at pagsusugal dahil sa panganib na dulot nito sa kabataan, lalong may katwiran tayong maglagay ng makatwirang proteksyon laban sa mga panganib na umiiral sa social media. Itinakda ng Section 4 ng panukalang ito ang minimum na edad na 16 bago payagang magkaroon ng social media account ang isang bata. Inaatasan din ito ang mga social media platforms
na magpatupad ng epektibong age assurance upang maiwasan ang pag-access ng mga wala pa sa takdang edad. Ang age assurance system ay may technology at pamamaraan na kinabibilangan ng pagdideklara ng edad o self-declaration, pagtatantiya ng edad o age estimation, pagpapatunay ng edad gamit ang mga opisyal na dokumento, pagpapatunay ng edad sa pamamagitan ng third party, at pagtukoy batay sa pag-uugali o impormasyon ng account na ginagamit upang matukoy ang edad ng isang user. Ito ay continuous system of age determination batay sa behavior ng isang account na higit pa sa paunang deklarasyon at determinasyon ng edad. Paano po ba gumagana itong age assurance system? Halimbawa, may isang bata na nagdeklara ng kanyang edad na 16 o higit na taong gulang. Dahil dito, makakagawa na siya ng account at makakagamit ng social media. Gayunpaman, kung sa paglipas ng panahon ay makikita sa kanyang behavior pattern na maaring mas bata siya sa idineklarang edad, halimbawa, kung pambata ang mga content o website na madalas niyang i-access at karamihan sa kanyang mga interaksyon ay sa ibang mga bata, maaari itong maging batayan upang matukoy na siya ay posibleng mas bata sa kanyang idineklarang edad at hindi dapat nakagawa o nakagamit ng account para sa ganung age group. Ibig sabihin, hindi lamang deklarasyon ng edad o pagsusumite ng ID ang maaaring gamitin sa age assurance system, gaya ng age verification. Sa halip, maaari ring isaalang-alang ang iba pang mga salik tulad ng online behavior, mga site at content na ina-access, at paraan ng pakikipag-ugnayan upang maayos na matukoy kung ang isang user ay bata o nasa wastong edad para gumamit ng isang partikular na platform. Lumabas sa committee hearings at technical working group meetings na ang age assurance system ay mas pinipili ng mga eksperto kaysa sa age verification system dahil mas flexible at privacy focus ang sistemang ito upang alamin ang edad ng user kumpara sa simpleng pagbibigay ng ID. Hindi nililimitahan ng panukalang ito ang kalayaan sa pagpapahayag o pagkatuto. Ang mga age-restricted social media platforms o ang ating pinagbabawal sa ilalim ng panukalang ito ay ang mga platform na ang pangunahing layunin ay online social interaction sa pagitan ng dalawa o higit pang mga users. Kung saan maaaring gumawa, mag-upload o mag-publish, mag-share o mag-post ng content ang mga bata na maaaring ma-access ng kahit na sinong user. Mga platform na magagamit ng ilang may mga predatory behavior upang impluwensyahan at pagsamantalahan ang mga bata. Mahalaga rin pong banggitin na pinapayagan pa rin sa ilalim ng Section 5 ng panukalang ito ang paggamit ng mga digital platforms para sa edukasyon na sinertify ng DepEd, CHED at TESDA bilang mga educational at learning platforms. Hindi po saklaw nito ang email, pribadong messaging apps at iba pang serbisyong hindi social network ang pangunahing layunin. Sa Section 6 naman ay tinakda ng panukalang ito ang mga magiging obligasyon ng mga social media platform. Ang age assurance at safety measures, dapat silang mag-implementa ng reasonable, proportionate at effective na age assurance systems upang siguraduhin na walang batang may edad na 16 pababa ang mabibigyan ng account upang maka-access at makagamit ng social media. At dahil isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming social media users sa buong mundo, minamandato rin ng Section 7 ng panukalang ito
ang pagtatalaga ng social media platform ng kanilang legal representative, agent o point of contact at pagkakaroon ng local office sa bansa kung saan maaaring magpadala ng mga mahalagang dokumento tulad ng notices, orders at iba pa. Hindi naman po siguro kalabisan na hingin ito sa kanila para mas mabilis nating mabigyan aksyon ang anumang concerns na dapat nilang tugunan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga pangyayaring di ka nais-nais tulad ng paulit-ulit na hindi pagpapadala ng representative sa ating mga pagdinig dito sa Senado. Sa kadalahinang wala silang opisina dito sa bansa natin. Wala silang empleyado dito sa bansa natin. Dahil lumalabas din sa mga pagdinig na ginawa ng komite ng pangunahing responsibilidad ng mga magulang at guardians ang pagsiguro ng proper regulations ng social media ng mga kabataan. Sa Section 9 ng panukalang batas ay inilagay natin ang kanilang tungkulin. Kailangan nilang siguraduhin na ang kanilang anak o mga batang nasa kanilang pangangalaga na wala pa sa hustong gulang ay hindi makaka-access at makakagamit ng social media. Kasama rin sa kanilang tungkulin ang pagpopromote ng digital literacy at pag-report sa otoridad ng anumang hinihinalang online risk sa mga kabataan. Ang responsibilidad na ito, kapag hindi nagampanan, ay magbibigay ng karapatan sa Estado na sila ay bigyan ng mga intervention measures tulad ng multa o pag-attend sa mga digital parenting and child online safety programs. Mahalagang tandaan na walang penalty ang ipapataw sa mga magulang o guardian para sa simpleng failure of supervision kung wala namang pruweba ng gross at willful negligence. Mahigpit din pinangangalagaan ng panukalang ito ang privacy. Ang lahat ng age assurance measures ay dapat sumunod sa Data Privacy Act of 2012. Kabilang ang data minimization o pagkuha at paggamit lamang ng kinakailangang personal na datos. Malinaw na pahintulot, sapat na seguridad at pagbabawal sa komersyal na paggamit ng personal na datos ng mga bata. Binibigyan din ng batas ang DICT ng kapangyarihang subaybayan ang pagsunod ng mga platform, magsagawa ng investigasyon at ipatupad ang batas ng may due process, transparency at judicial safeguards. Ang anumang enforcement action ay nakatuon lamang sa proteksyon ng mga bata, hindi sa pagsupil sa malayang pananalita. Ang mahalagang provision nito ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno sa pag-issue ng disabling order na maaaring gamitin para sa pansamantalang i-disable o alisin ang social media account na lumalabag o lalabag sa batas. Kabilang na rin ang mga existing accounts na hindi pa na-deactivate ng mga platform kung saan sangkot ang mga batang wala pang 16 years old. Maaari itong gawin kung may sapat na ebidensya na bata ang nagpapatakbo ng account at kung maaari itong magdulot ng panganib sa kanyang kaligtasan, privacy at kapakanan. Ang disabling order ay i-issue ng Department of Justice Office of Cybercrime sa rekomendasyon ng DICT. Batay na rin sa hearings ng committee, walang law enforcement power ang DCIT sa kasalukuyan. Kaya sila ay dapat makipagtulungan sa Office of Cybercrime upang ito ay maipatupad. Naglagay din tayo ng dapat ay may due notice at hearing ito upang masiguro na protektado pa rin ang due process. Nagpapataw din ang panukalang ito ng parusa sa mga social media platform at
third-party age assurance providers na mabibigong tuparin ng kanilang mga obligasyon sa ilalim ng batas. Layunin nito hindi lamang ang pagpaparusa, kundi ang pagtitiyak na ang mga kumpanyang nakikinabang sa mga Pilipino ay makikibahagi rin sa pangangalaga sa mga batang Pilipino. Mga kapwa ko mambabatas, mahalaga ang pagpasa ng mga batas na angkop sa panahon at sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Ang bersyong ito ng panukalang batas ay bunga ng malawak na consultation sa mga eksperto at pag-aaral ng mga umiiral na pulisiya at pinakamahusay na kasanayan o best practices sa ibang bansa. At bilang panghuli, ang short title ng panukalang batas na ito ay nabuo mula sa mga mungkahi at input ng ating mga eksperto at resource person sa mga naging pagdinig ng committee. At ina-adapt din natin mula sa panukalang batas ng isa sa ating mga co-authors na si Senadora Camille Villar. Gayunpaman, napansin natin ang pagkakahawig nito sa Child Online Protection and Safety Act o Expanded OSAEC Bill na kasalukuyang ding dinidinig sa plenaryong ito. Dahil dito, bukas po tayo sa pagbabago ng short title upang malinaw na maihiwalay ang panukalang batas na ito sa mga naunang panukala sa takdang panahon. Ginoong Tagapangulo, kinikilala kong walang panukalang batas na perpekto sa simula pa lamang. Nais ko ring banggitin for the record at sa ngalan ng transparency na ang mga resource persons na ating inimbita at kinonsulta sa ating mga naging pagdinig ay hindi lahat pabor sa edad na 16. Marami sa kanila ang mas gustong babaan ng edad na ito, lalo na po sa mga eksperto sa child development. Ayon po sa kanila, kailangan din daw ng mga bata ang iba't ibang klase ng interaksyon tulad ng social media para sa kanilang socio-cognitive development. Ngunit tayo sa Senado, Ginoong Tagapangulo, ay may political will. Nakita naman po natin ang insidenteng kinasosangkutan ng ating mga kabataan kamay-kailan lamang. Kailangan po nating tindigan ang mas mataas na edad. Kaya po 16 na taon ang ating panukala. Napakahirap po, aking mga kasama, ang maging saksi mismo sa pagdurusa ng mga magulang at mga biktima. Gayunpaman, bukas po ang sa karunungan, mga mungkahi, interpelasyon at mga amyenda mula sa aking mga kagalang-galang na kasamahan sa takdang panahon at matapos ang masusing pag-aaral ninyo sa panukalang ito. Hinihiling ko po ang inyong pakikipagtulungan upang sama-sama nating mabuo ang isang batas na tunay na magbibigay ng proteksyon sa ating mga kabataan sa digital na panahon. Panahon na po, mga mahal kong kasama, upang ang social media ay ating balangkasin para sa ating mga kabataan. Maraming salamat po.